Hi everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video guys ay another recipe na naman ang isi-share ko sa inyo ngayon na pwede nating pagkakakitaan. Pwede rin po nating ipangregalo ito ngayong paparating ang Mother's Day. At syempre pang baon sa school sa ating mga kids at pwede rin po sa opisina. Ayan, napakasimple lang ito guys at napakasarap niya. Tuturuan ko rin po kayo kung paano mag-costing kaya tara na at umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay sasalain muna natin yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, salt at saka yung ating baking powder. Sasalain din po natin yung ating powder milk. Ayan, ito yung brand na ginamit ko dito guys. Pwede po kayong gumamit ng ibang brand. Ayan, bali 5 sachet yung ginamit ko dito. Then, tag 33 grams yung bawat isang sachet. Then, minus lang ako ng 1 tablespoon. Ayan, maliliit na sachet yung ginamit ko dito guys para hindi po tayo mahirapan mag-costing. Nilagay ko na rin yung ating sugar. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating mga dry ingredients. Kailangan din po natin dito ng nuts. Kahit anong nuts naman guys, pwede namang gamitin dito. Ayan, kalahating cup lang muna yung nilagay natin dito sa dry ingredients. Then ito namang natira, ilagay natin mamaya sa ating toppings. Ayan, pag nuts naman guys, yung perfect na ilagay dito yung cashew nuts. Pero kung wala naman, pwede naman yung mga regular nuts lang. Ito kasi guys yung almonds. Ayan, pasalubong lang sa akin ito sa abroad, galing Middle East. Kaya mag-expired na siya kaya ginamit ko na. Then nilagay ko na rin pala yung ating egg yolk at saka yung ating whole eggs at saka yung vanilla. Isunod na rin natin yung ating condensed milk. Bale, isang latang malaki at saka isang latang maliit yung nagamit natin dito. Ayan, pwede rin po kayong gumamit ng ibang brand pero mas masarap itong ganitong classic na Alaska guys. Ito talaga yung ginagamit ko kasi mas malinamnam siya at mas malapot siya. Ayan, sisimutin lang natin yung mga natira sa lata guys kasi kasama ito sa costing. I-mix lang muna natin ito ng konti hanggang sa mag-break at mag-loosen lang yung egg natin bago natin ilagay yung ating melted butter. Ilagay na natin ngayon yung ating melted butter. Kailangan natin dito ng 1 1/2 cup na butter. Ayan, din kailangan malamig na siya guys bago natin siya ilagay dito sa ating mixing bowl. Ayan, hinati ko lang siya sa dalawang portion. Yung paglagay natin dito or yung pag-mix natin para hindi tayo mahirapan maghalo. Pwede naman nakaseparate yung paghalo natin sa ating mga liquid, yung ating egg yolk, yung ating whole egg, vanilla, condensed milk, at saka yung ating melted butter. Haluin muna natin siya sa isang yung nakaseparate na bowl. Then tsaka natin siya ilagay dito sa ating dry ingredients para hindi po tayo mahirapan maghalo. Dito guys, parang pinag-isa ko na siya dito sa ating mixing bowl. Nagkamali lang ako dito kasi maliit yung mixing bowl natin kaya nahirapan ako maghalo. Pero okay lang naman na kaya naman natin i-mix ng maayos. Iwasan din po natin na ma-overmix yung ating mixture kasi yun ang sinasabi ko guys kapag naghalo tayo ng ating flour. Magkakaroon na po siya ng gluten formation. Ayan, mag-a-active po yung gluten dun sa ating flour. Kukunat po yung ating bars. Kailangan po yung ating bars ay dense po siya, pero moist pa rin. Ayan, dapat ganito yung magiging consistency ng ating mixture. Ayan, napakalapot na niya guys. Ayan, kaya hindi ako gumamit dito ng mixer para hindi po natin ma-overmix yung ating mixture. Then ngayon naman ilagay na natin siya dito sa ating baking tray. Ang size pala dito guys ay 10 by 15. Ayan, depende na sa inyo guys kung saan nyo siya i-bake. Kung gusto nyo medyo makapal yung inyong bars, pwede nyo siyang i-bake sa mas maliit na baking tray or mas maliit na pan. Nilagyan ko muna ng shortening yung ating baking tray. Din naglagay ko dito ng baking paper or ng parchment paper para hindi po dumikit or hindi tayo mahirapan magtanggal ng ating bars mamaya kapag malamig na siya. Spread lang natin ito para pantay yung kapal ng ating bars. Then itap lang natin siya guys sa mga 1 o 3 beses bago natin ilagay yung ating natirang nuts. Kasi kapag nilagay natin agad yung ating nuts, ayan, pupunta lang siya sa ilalim guys kapag binake na natin siya. Ayan, depende na sa inyo guys kung dadamihan yung paglagay or sakto lang. Ayan, pero syempre kasama pa rin yan sa costing kapag nag-add tayo ng ating mga toppings. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 45 to 50 minutes. Depende po sa inyong oven. Palalamigin lang muna natin siya dito sa ating cooling rack hanggang sa magiging warm lang siya. Din kapag malamig na siya guys, ayan, nilagay ko muna siya sa ref ng 4 hours. Ayan, naglagay ako dito ng towel sa ilalim. Ganyan tayo guys kapag, tips ko lang pala ito guys, kapag naglagay tayo ng medyo warm na mga bakes natin sa ating ref, maglagay tayo ng towel sa ilalim para hindi po masira yung ating ref. Then ayan siya guys, kapag na-ref natin siya, ayan, kaya natin siyang tanggalin sa baking pan na buong buo, ayan, hindi po siya nasisira.
Ayan, kasi nag-set yung butter na nilagay natin dun sa ating bars. Ayan, then ikakat na natin ngayon yung ating bars. Then dito guys, depende na sa inyo kasi ilalagay nga natin sa packaging. Ayan, kung ano yung size ng packaging na gagamitin nyo, dapat ganun din yung po yung size ng bars nyo, yung paghati nyo. Ang size pala ng packaging na ginamit ko dito guys sa ating bars ay 7 by 10 cm. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys yung texture niya sa loob. Saktong-sakto lang yung pagka-dense ng ating bars. Nandun pa rin yung pagka-moist niya sa loob. Then, yung pagka-chewy niya, then yung pagka-crunchy niya nung nilagyan natin siya ng nuts. Then, para tayong kumakain ng, alam nyo yung leche flan guys, kasi nandun naglagay tayo ng egg yolk, yung condensed milk, basta nandun yung lahat yung lasa guys, napakasarap niya, promise. Kailangan nyo itong subukan guys at pwede nyo ito ipangbenta at papatok ito sa inyong negosyo na naman, sa inyong pinagkakakitaan ngayon. Basta ito lang yung masasabi ko guys, nandun yung pagka-milky niya, nandun yung pagka-chewy, yung pagka-crunchy niya at napakasarap niya guys kainin. Perfect din ito pang partner sa coffee or tea. Ayan, habang nag-office tayo, pwede natin siyang kainin. Habang nagkakape, then kahit nasa biyahe tayo guys, kasi nakapack naman siya, ayan, pwede natin siyang kainin para hindi tayo magugutom. At lalo na sa school, sa ating mga kids, ayan, pwede natin siya ipangbaon. Eto na lahat yung nakat na natin na caramel bars. Dito guys, nakagawa ako dito ng 48 pieces ng caramel bars. Doon sa 1 1/2 inches na size niya. Then ito na yung ating packaging. Ayan, meron tayo iba't ibang klaseng size dito. Then ayan, meron din po tayo ditong may nakasulat na thank you. Ayan, din yung ginamit natin dito guys ay yung 7 by 10 nga. Ayan, dapat yung packaging natin mas malaki siya ng konti doon sa ating bars. Then ito guys, kasi gusto kong i-flex din itong ating pang-sealed. Ayan. Maganda siya gamitin guys kasi napaka-handy din niya. Pwede natin siyang dalhin kahit saan. Sa Shopee ko lang din siya binili guys doon sa pinagbilhan ko ng packaging. Then ayun guys, ilagay na natin siya ngayon sa loob. Then kailangan ayusin muna natin yung paglagay natin ng ating bars sa loob bago natin siya isara or iseal. Advice ko lang guys, mas maganda kasi kapag ganito siya guys, nakapack siya kasi lalong nagiging moist yung ating bars. At saka iwas contamination din siya guys. Maiwasan natin yung mapasukan siya ng mga dumi. Then ayun siya guys, tuwang-tuwa ako nung pagka-sealed sa kanya kasi napaka-secure niya sa loob guys. Ayan, napakaganda nung pagka-sealed natin. Then, hindi pa ako marunong dito guys gumamit kasi nga first time ko. Yung pangalawa kong pag-press dito guys, nasobrahan ko kaya medyo nasunog siya. Kaya pag gumamit kayo nito, kailangan yung pag-press natin sa kanya guys. Saglit lang, siguro mga 1 seconds lang kasi kapag nasobrahan natin ng press yung ating, pang-sealed natin, masusunog na siya guys yung plastic natin. Then ayan guys, papakita ko lang sa inyo kasi ito yung nasunog. Ayan, na-press ko siya siguro ng mga 3 seconds ko siyang pinress. Ayan, kaya ayan yung nangyayari guys, parang nasunog yung kabilang dulo. Kaya kailangan kapag gumamit tayo guys, kailangan 1 seconds lang. Ayan, ganyan lang siya guys para maganda yung pagka-sealed sa kanya, hindi siya masusunog. Ayan, ito yung isa guys, nasunog yung kabilang dulo kasi pinress ko siya ng 3 seconds. Dapat 1 second lang guys yung pag-press natin para maayos yung pagkasara niya. At para lalong magiging maganda at social sa tingnan guys, nilagay ko pa siya ng sticker para mas lalo siyang nakakatakam tingnan at napakalinis niyang tingnan guys. Napaka-elegante niyang tingnan kapag nakaganyan siya. Then ilagay na natin siya sa box. Then lalo na kapag pang regalo natin, maglagay lang tayo ng ribbon or sticker. Ayan, napaka-social lang niyang tingnan. Pwede na siyang ibigay ngayong pang Mother's Day gift. Nasa inyo naman yun guys kung paano yung packaging niyo. Basta ako nagbibigay lang ako ng mga sample para meron po kayong gagayahan. Then kung wala naman kayong ganitong packaging guys, pwede naman, ayan, may sample din akong ipapakita sa inyo. Pwede naman siyang nakalagay lang dun sa clamshell. Ayan, ito yun guys. Nilagay ko muna siya sa brownie. Yung pang brownie na liner, ayan, nilagay ko muna siya doon. Then, tsaka ko siya nilagay dito sa clamshell. Ayan, pwede rin pong ganun yung gagawin nyo guys. Mas mura yung costing ng packaging nun. And ito naman yung pangatlo guys. Ayan, pwedeng ganito rin yung gawin natin. Ito yung ginawa natin nakaraan sa ating brownies. At ito yung pang balot ng ensaymada. Hinati ko lang siya ng 4. Ito yung 1/4 size lang ng cello sheet yung ginamit natin pang balot. Bali 9 by 13 yung size ng cello sheet. Then hinati ko siya sa 4. Tsaka ituturo ko pala sa inyo ngayon guys kung paano ako nagko-costing kasi marami na pong nag-request nito kung paano ako nagko-costing ng aking mga binebenta. So ituturo ko sa inyo ngayon guys, kaya dyan lang kayo. Ito pala yung mga total expenses natin. Ayan, nakalagay sa screen. So ito na nga guys, ipapakita ko sa inyo ngayon. Ayan, sinulat ko sa papel para maintindihan yung maigi dun sa mga nag-uumpisa pa lang at hindi pa masyadong kabisado yung pagko-costing. Ayan, ganito po ako nagko-costing ng aking mga binebenta guys. Then dun sa kanina pinakita ko na yung total expenses natin, kasama na po yung gas, yung labor, tsaka yung packaging na ginamit natin. Ayan, pagpasensyahan nyo na guys, medyo maingay kasi may nagpapagawa ng bahay dito sa kabila.
So, ito pala yung ano guys, yung total expenses natin. Ito yung 676. Then, ito yung times 3 guys. Ito yung natutunan ko dito sa aking mga workshop na inaatinan. Ito yung binibigay nila lagi kung paano sila nagko-costing. Ito yung times 3 lagi dun sa total expenses na ginagawa natin dun sa isang recipe. Ayan, ito yung 676 dun sa expenses natin. Ito times 3 natin siya ngayon guys. So, ito yon 676 times 3. Ito yung magiging total niya, 2,028. So, ito yung 2,028 guys. Ayan yung pinaka-total natin dun sa times 3. Then, ito naman yung 48 pieces. Yun yung nagawa natin. Ito yung yield guys pala. Ayan, nakalimutan. Ito pala nakasulat na. Ito yung yield. Ito yung nagawa natin na doon sa isang recipe, 48 pieces. Ngayon, ang gagawin natin guys, ito yung total kanina doon sa times 3, 2,028. I-divide lang natin yung 48 pieces na nagawa natin guys. So, 2,028 divide 48. So, ito yung magiging total niya, 42.25. So, ngayon guys, ito yung magiging presyo ng bawat isang bars na ibebenta natin. Ito yon, ito yung nakalagay dito, price each bars. Ayan, ito yung 42.25. Yan yung magiging presyo natin guys. Pero doon ito sa times 3 na formula na gagamitin natin. So, ito naman yung ngayon, yung 42 na presyo, 42 times 48, doon sa pieces na nagawa natin, 48 pieces. I-times lang din natin yan. 42 times 48 equals 2,016 pesos. Ito yung magiging benta natin doon sa 48 pieces na nagawa natin. Dito guys, yung benta ko pala, 42 na lang guys. Hindi ko na sinali yung 25. Ayan, malaki pa rin yung tubo natin doon guys kasi ginawa natin siyang times 3. Ito yung presyo natin na ginamit natin dito, 42 times 48 doon sa piraso na nagawa natin. Ito yung magiging total niya, 2,016 pesos. Ito yung magiging total sales natin or yung benta natin. So, yung ito yung total natin, i-minus lang natin siya ngayon dito sa nagastos natin na doon sa isang recipe. Ito yung 676. So, 2016 minus 676. Ito yung magiging total niya, 1,340. Ito yung magiging markup mo ngayon or magiging tubo mo sa isang recipe na nagawa mo. Ito yun, 1,340. So, hindi na masama yun guys. Meron kang 1,340 sa isang araw kung mabibenta mo lahat yun. So, kung mas marami kang mabebenta guys, halimbawa makakagawa ka ng 2 recipe or 3 recipe sa isang araw. So, magiging madadoble pa yan or matitriple pa yan yung kita mo sa isang araw. So, ngayon naman, ito naman yun guys. Ito kasing times 3 guys. Ito yung presyuhan sa mga, yung may mga pwesto na, yung nangungupuhan ng pwesto. Ito yung magiging ginagamit nilang formula, yung times 3 guys. Ngayon, kung naka-home base ka lang or nasa bahay ka lang nagbebenta, pwede mong itong 42.25 pesos na presyo kada isa, pwede mong babaan yun guys. Pwede mong gawing 35 pesos or 30 pesos kada isang peraso. Ayan, pwede naman yun guys. Pwede mong babaan kasi times 3 naman yung ginawa natin. So, mas malaki pa rin yung tutubuin natin guys. Ito naman yun guys, ang magiging kita mo. So, 35 yung kada isang bars natin. Ito times 48 natin siya dun sa 48 pieces na nagawa natin. Ito pa rin, ito yung magiging kita natin, 1,680. Tapos, ima-minus natin yung 676 na expenses natin. So, meron pa rin kayong 1,004 pesos na tubo. So, hindi pa rin masama yun guys. Meron pa rin tayong tutubuin. Kahit papano, malaki pa rin yan guys. Halimbawa kung dodoblihin natin or titriplihin natin yung recipe. At saka itong bars na ito guys, matagal naman siyang masira. Abot po siya ng 1 week. Naka-chilled or sa room temperature, abot po siya ng 4 days. So, pwede tayong gumawa ng marami nito. Then, stock lang natin sa chiller. Then, pwede natin siyang ibenta anytime. Ganon sa mga ating mga clients. So, ayun lang guys, yung pinakita ko lang sa inyo yung pagko-costing ko para may idea lang kayo kasi marami pong nagre-request nito sa mga costing natin kung paano tayo nagko-costing ng ating mga binebenta. So, ito yung paraan ko guys. Depende na sa inyo kung may mga way kayo, mas madaling paraan ng pag-costing nyo sa inyong mga binebenta. Basta ito guys, i-share ko lang yung kung paano ako nagko-costing ng ating mga goodies. Ayan. Para magka-idea lang kayo guys. Pero, nasa inyo pa rin yun kung susundin nyo yung aking formula. Basta ito lang yung ginagawa ko lagi guys. Ito yung times 3 na ginagawa ko lagi. Malaki yung tubo natin kapag ito yung gagawin natin. Formula times 3.
Kahit maraming mga bakers guys, ito yung ginagamit nila talaga, yung formula times 3 talaga guys. Pero kung gusto nyo medyo mababa lang yung presyuhan nyo, pwede nyo naman gawing times 2 lang. Meron pa rin tayong tubo, medyo konti nga lang. Pero syempre ngayon guys, medyo mahal na yung mga, alam nyo na, yung mga presyo ng ating mga sangkap ngayon, lalo na yung mga butter, ganun, nagmamahalan na lahat. So, ito yung ginagawa ko talaga guys, times 3 talaga, para mas malaki syempre yung tubo natin at hindi tayo lugi. Syempre, nakakapagod din mag-bake, nandun yung mapapaso tayo. Ayan, then medyo pag maraming orders, napupuya tayo. Sakto lang ito guys, yung times 3 na inano natin. At saka itong times 3 guys, pag times 3 kasi, medyo malaki yung tutubuin natin. So kapag medyo may mga clients natin, may mga clients tayo na nanghihingi ng mga discount, pwede pa natin silang bigyan kasi malaki yung allowance natin. Pwede natin, halimbawa kapag tumawad sila ng mga 20 pesos, 30 pesos, ayun, pwede pa natin sila pagbigyan kasi nga malaki yung tutubuin natin dito sa times 3 na ito. So ayun lang guys, share ko lang sa inyo. Ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang video. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod po mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.